MRT-3 magkaaberya o nagkaaberya kaninang umaga dahil sa nasunog na wire. Electric vehicles para sa mga persons with disabilities ininspeksyon ng DSWD. Jay Ruiz, muling itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Presidential Communications Office. 8 overseas Filipino workers at mag-iinang na stranded sa Dubai dahil sa gulo sa Middle East nakauwi na ng Pilipinas. 100 Chinese nationals na may kaugnayan sa Philippine offshore gaming operator ipinadeport ngayong araw. At dating Congressman Arnulfo Teves Jr. dinala sa ospital ngayong umaga dahil umano sa labis na pananakit ng tiyan. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Martes, June 17, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pansamantalang naantala ang biyahe kanina ng MRT-3 dakong alas 7:36 ng umaga. Base sa advisory na inilabas ng MRT-3 Management, may nasunog umanong wire sa isang poste sa pagitan ng Cubao at Santolan stations sa southbound lane. Bilang pag-iingat, kinailangang ihinto muna ang biyahe ng mga tren at agad na kumilos ang maintenance team para iayos ang naging aberya. Pasado alas 8 ng umaga nang muling maibalik sa normal ang biyahe ng MRT-3. Inalis na sa serbisyo ng Land Transportation Office ang 2 opisyal ng LTO sa Region 2 dahil sa insidente ng pananampal at pagtadyak sa 2 individual kung saan isa sa mga biktima ay minor de edad. Samantala, naisumiti na ng Department of Transportation ang rekomendasyon para sa permanent removal sa Assistant Regional Director na sangkot sa pananakit. Narito ang report ni Benedict Samson. Nag-viral sa social media ang video na ito na kung saan makikita ang ginawang pagsampal at pagtadyak sa 2 individual sa isang event sa Tuguegarao City, Cagayan kamakailan. Makikita sa video na lumapit ang isang lalaki na nakasuot ng puting damit na sumampal sa isang biktima. Matapos ito, makikita ang lalaking nakasuot ng kulay blue na damit na tumadyak sa isa pang biktima. Ang 2 lalaki ay kinilalang opisyal ng Land Transportation Office Region 2 na sina Assistant Regional Director Manuel Baricawa at Chief Enforcer Division na si Charles Ursulum. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi anya nararapat na gawin ng isang empleyado ng gobyerno ang nakita sa video. Nandito kami dapat para magbigay ng serbisyo at tulungan ng mga kababayan natin. Hindi para manakit, hindi para mang-abuso, hindi para maghari-harian. No? The President said this several times. Sinabi rin ng kalihim na sumulat na siya kay Executive Secretary Lucas Bersamin para sa permanent removal ng nasabing opisyal. No excuse para dito. Wala nang tinanong ako, Sir, kailangan pa ba ng investigasyon? Sabi ko, anong investigasyon ang kailangan mo? Kitang-kita mo na nga sa video kung na tinadyakan yung mga kababayan natin. Ano pang investigasyon ang kailangan dito? Diba? So, motu proprio, ika nga sa legal term. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng LTO sa nangyaring insidente. So as far as due process is concerned, napagbigyan mo natin to explain their side. You know, we are strictly guided by the Code of Conduct of Public Officials. Hindi naman na-refute yung nangyari sa video, so it's deemed to be fact. So subject to decision na po yan. Inatasan na rin ni Dizon si LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na patuloy na makipag-ugnayan sa biktima para masampahan ng reklamo ang nasabing opisyal. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaari
Maaari nang makita ng mga motorista kung mayroon silang violation ticket sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP gamit ang pinakabagong portal ng MMDA na inilunsad kahapon, ang mayhulika.mmda.gov.ph. Maaaring mag-login sa website gamit ang plate number at motor vehicle file number. Sa loob lamang ng isang araw ng pagkahuli ay makikita na sa website ang mga violation ng isang motorista. Maaari namang kontestahin ng mga motorista ang nakatalang violation at kung magtatagumpay ay ibabalik ang kanilang multa. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 10,000 violations ang naitala ng MMDA simula nang ibalik ang NCAP. Pinipilit namin maging real time na pagka-notify sa iyo, upload na rin yung video upon confirmation. Kaya nga po, humingi kami ng another 2 months siguro para ma-incorporate yung mga enhancements. Ininspeksyon ngayon ng Department of Social Welfare and Development ang electric bus na idinisenyo para sa mga persons with disability o PWD. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, layo nito na magkaroon ng safe spaces para sa mga PWD na sumasakay sa mga pampublikong sasakyan. Mula sa Quezon City, may report si Mia Alonzo live. Mia, papaano makakatulong sa mga PWD itong e-vehicle na ito? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Sa pamamagitan nitong electric vehicle na programa ng Department of Social Welfare and Development, magkakaroon na ng safe spaces para sa mga PWD. Luna, itong electric vehicle na ito ay naaangkop o idinisenyo para sa kanila. Kaninang umaga, nag-inspeksyon ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama ng iba pang kawani ng ahensya. Inilunsad ang naturang electric bus para sa kapakanan ng mga vulnerable, pangunahin ang mga PWD organization. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, matagal na itong binabalangkas ng ahensya para sa mga PWD. Subalit dahil sa video na nag-viral online, mas lalo aniya nilang nakita ang kahalagahan ng bukod na transportasyon sa mga PWD. Netong weekend, sa kasamang palad, may nakita tayong isang video na nag-viral kung saan sinasaktan ng isang person with disability na may nasa autism spectrum. Pero alam natin yung ganito mga insidente, maiiwasan lamang natin kapag meron tayong mga public transport na angkop at safe para sa ating mga may kapansanan. Sa pakikipag-ugnayan sa Global Electric Transportation o GET Philippines, plano ng DSWD na ilunsad ang programa para sa mas maalwan na transportasyon sa mga PWD. Sa halip na hagdan, may rampa ito para sa mga PWD na naka-wheelchair. Mayroon ding CCTV sa bawat sulok ng bus para naman mamonitor at masiguro ang kaligtasan ng mga PWD na pasahero. 20-seater ang capacity nito at 4 na standing. Hindi na rin kailangan na magbayad ng pisikal na pera dahil mayroong mobile application din nakaakibat ito para sa mas accessible na transportation para sa mga PWD. Aga kanina, bukod sa inspeksyon na isinagawa ni Secretary Rex Gatchalian, sinubukan din na paandarin o imaneho itong electric vehicle dito sa may gawi ng batasan sa Quezon City kasama ng ilang mga persons with disabilities upang iparanas sa kanila kung magiging komportable ba sila dito sa bus na proyekto ng ahensya. At base naman sa mga nakausap natin, nakikita nila na kung ito ay maisusulong ay mas magiging malaking alwan para sa kanila, lalo na makakaiwas sila sa nararanasan na diskriminasyon. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Nag-clearing operation ngayong umaga ang puwersa ng MMDA Special Operations Group Strike Force para pagtatanggalin ang mga nakaharang sa kalsada sa may bahagi ng Tondo, Manila.
Ilan sa mga inabutan ng clearing operations team ang mga sasakyan na iligal na nakaparada, gayon din ang mga kariton na nakahambalang sa daanan. Mula sa Tondo, Manila, may report si Benedict Samson live. Benedict, marami pa bang nahatak ng MMDA na mga obstruction sa kalsada? Magandang umaga, Ella. Sa ngayon ay patuloy pa yung isinasagawang clearing operation ng MMDA at Manila DPS. At kanina nga ay marami-rami na rin yung kanilang nakuha o nakumpiskang mga kariton at mga sasakyan na naka-illegal park. Unang nagsagawa ng clearing operation ang Metropolitan Manila Development Authority Special Operation Group Strike Force sa Moriones Street sa Tondo, Manila. Katuwang naman ng MMDA ang Manila Department of Public Order and Safety. Dito kinumpiska ng mga otoridad ang nakaharang sa kalsada gaya ng gamit sa mga pagtitinda. Tinataya namang nasa 5 sasakyan din ang natows ng MMDA sa bahagi ng Moriones. Ayon kay MMDA Special Operation Group Strike Force Head Gabriel Go, nakailang beses na silang nagsagawa ng clearing operation sa nasabing lugar. Ngunit may mga kababayan pa rin tayo na naaktuhan nila na nagagarahe ng sasakyan sa ipinagbabawal na lugar. Matapos naman sa Moriones ay sumunod namang pinagsagawaan ng clearing operation ang Dagupan Street dito pa rin sa Maynila. Ella, at katatapos nga lang ng clearing operation dito sa Dagupan Street at patungo nga ang mga otoridad doon sa 3 pang lokasyon na target din nila ang pagsagawaan ng clearing operation. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Planong isa pribado ng pamahalaan ang nasa 10 paliparan sa bansa ayon sa Department of Transportation. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ang proyektong ito ay inaasahan sa susunod na 3 taon o inaasahang matapos sa taong 2028. Dagdag pa ng kalihim, ang planong ito ay sa pamamagitan ng public-private partnership kung saan masasakop ang ilang paliparan sa kilalang tourist destination sa bansa. Kabilang ang Iloilo, Davao, Siargao, Lawag, Busuanga, Bicol, Tacloban, Bacolod Silay, General Santos at Puerto Princesa. Pinagpaplanuhan na ng Department of Agriculture ang implementasyon ng pagbebenta ng karneng baboy sa ilang kadiwa ng Pangulo outlets, maging sa accredited minimum wage earners. Matapos ang pilot testing at rollout ng P20 sa mga naging target ng benepisyaryo nito, layo naman ng DA na isunod ang implementasyon sa baboy pagsapit ng Agosto. Narito ang report ni Mia Alonzo. Isa sa pinaghahandaan ngayon ng Department of Agriculture o DA ang magiging implementasyon sa bentahan ng karning baboy sa ilang kadiwa outlets at accredited workers. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., matapos ang naging matagumpay na rollout ng P20 sa mga minimum wage earner noong June 13, nag-request naman ng mga ito ng abot kayang presyo para naman sa karne ng baboy. Doon mismo, nag-desisyon kami ni Yusek Benavides na sige, i-pilot natin. Malamang magbigay kami ng freezer o kaya chiller, tapos mag-deliver kami ng mga baboy dun sa mga selected pilot areas para magbenta ng baboy na imbis na ngayon sa palengke na 450 to 490 liempo, baka 350 to 380 lang. Ipinaliwanag naman ng kalihim na ang isasagawang pilot testing dito ay hindi lamang para sa mga minimum wage earner kundi magiging para sa lahat. Basta pumunta sila sa tindahan na yun, makakabili sila. While supplies last, of course, pero naisip nga na magandang isabay na rin sa minimum wage earners na binigyan natin ng P20 rice because parang nandun na yung mga distribution outlet. Ayon pa sa opisyal, priority ang mga locally produced na pork pero dahil sa kasalukuyang shortage na nararanasan ay isasama sa option ng imported pork. Ang balak namin by first week of August i-implement ito sa cities, Metro Manila siguro, Metro Cebu, maybe Metro Davao,
then we will be, let's say sa NCR, we will be present in the 38 public markets if the LGU allows. Nilinaw naman ng DA na hindi layo ng implementasyon nito ang pakikipagkompetensya sa mga retailer ng baboy sa merkado, kundi mayroon ng diskusyon sa mga retailer para sa maayos na implementasyon nito. Mia Alonso, UN TV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan ng Department of Education na palawigin sa Region 4A ang voucher system upang ma-decongest ang mga siksikang eskwelahan. Sa ganitong paraan, may pagkakataon ang mga magulang na ipasok sa private schools ang kanilang mga anak nang hindi gaanong mahihirapan sa gastusin. Nasa 16,000 hanggang 22,000 pesos ang maaring matanggap na subsidy ng mga mag-aaral. Samantala, may diskarte naman ang iba't ibang eskwelahan para maibsan ang mga siksikang classroom gaya ng Tenement Elementary School sa Taguig at ang nasunog na San Francisco High School sa Quezon City. Yun ang pinag-aaralan namin sa ibang lugar tulad ng Region 4A. Maraming probinsya dyan na lalo na sa Cavite, sa Laguna, masisikip ang public school. So pwedeng i-expand kasi meron tayong existing voucher system. Expand lang natin, pag masikip na masyado yung eskwelahan, pwedeng lumipat ng private yung mga ibang estudyante. O yung ibang classroom namin, lalo na yung para sa mga maliliit, hinati po namin para magkasya. Pagkasya po yung mga estudyante namin. Pero yung para sa 586, hindi po namin pwedeng hatiin dahil maliit yung size ng classroom at saka good for 40 pupils lang yung the maximum is 45. Kaya pwede pa kaming, meron pa kaming leeway. 2 shift po kasi ang junior high school namin, grade 7 to grade 10. Yung senior high school namin, we were planning to have 1 shift. But because of what happened, so yung aming isang building na gagamitin ng grade 11, we opted to have 2 shift then sa grade 11 and 12 para ma-accommodate po yung nawalan ng classroom. Bukod sa kakulangan sa mga silid-aralan sa bansa, isa sa problemang kinakaharap ng sektor ng edukasyon ay ang mababang abilidad ng mga mag-aaral sa pagbasa at pangunawa. Kaya ayon sa Department of Education, ito ang kanilang tinututukang resolbahin. Ang detalye sa report ni Jed Naresina. Matagal ng issue ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Kasama na rito ang malaking problema sa literasiya o kakayahan sa pagbasa at pag-unawa ng mga mag-aaral sa bansa. Makikita ito gaya sa resulta ng Program for International Student Assessment o PISA, kung saan ang mga mag-aaral na Pilipino ay consistent na nasa pinakababa sa mga kategorya ng pagbasa, matematika at siyensya. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, upang matugunan ito, mahalagang maging matibay ang pundasyon ng pag-aaral mula sa murang edad. We need to drill down at the foundational levels. We really have to focus on what they call key stage 1. That's in yung kinder to grade 3. So I think if we attack that point, then we do solve a lot of the problems of the system. So doon tayo magfo-focus. Paliwanag ng kalihim, ang maagang pagtukoy at pagtugon sa mga kakulangan sa pagbasa at pag-unawa sa mga antas na ito ay mahalaga upang hindi na ito lumala habang tumataas ang baitang ng mga mag-aaral. Binigyang diin din ni Secretary Angara na ang direktang gabay at pagtuturo ng guro ay nananatiling susi sa epektibong pagkatuto ng pagbasa at pag-unawa, lalo na para sa mga bata na nagsisimula pa lang sa pag-aaral. At the same time, di natin nakakalimutan na may grade 4 to grade 6 tayo na dumaan ng pandemic. I think yun yung kawawa dahil wala silang interaction sa mga teachers nung panahon ng pandemya. Sila yung nangangailangan nun because they're just starting to read. So, sila yung nagsuffer na walang personal interaction sa mga teachers. So, yung interaction with teachers is crucial. Ngayon ay patuloy ang DepEd sa paggawa ng mga paraan upang matugunan ang literacy crisis na kinakaharap ng sektor ng edukasyon sa bansa. Kasama rito ang reading intervention programs na inilunsad ng ahensya nitong bakasyon ng mga mag-aaral.
Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bilang solusyon sa kakulangan ng classroom, nagpatupad agad ng blended learning at shifting ng klase sa unang araw ng pasukan kahapon ang pinakamalaking elementary school sa Baguio City. Ang detalye sa report ni Grace Doctolero. Balik eskwela na at isang malaking hamon sa Baguio City Central Elementary School na pinakamalaking elementary school sa Cordillera Administrative Region ang kakulangan ng mga silid-aralan dahil sa dumaraming bilang ng mga estudyante. Bilang tugon, nagpatupad na ng blended learning at double shifts ng klase ang eskwelahan. Blended modality and shifting. Mayroong pang umaga at mayroong pang hapon. And yung kaya na ituro ng teacher sa umaga, ituturo niya face to face. Yung hindi niya kayang ituro dahil nga sa kulang yung time, na ginagawa ito through blended in the form of module or learning activity sheets. And at times, mayroong ding online classes. Mayroong mahigit 70 classrooms ang eskwelahan. 18 classrooms pang inaayos pero hindi pa rin ito sasapat para mapunan ang shortage. As of now, kung bibilangin talaga ang classroom needs namin dito, aabot kami ng mga 31 na classroom. Umabot na sa 1,300 ang kanilang estudyante at posibleng madagdagan pa ito pagdating ng mga late enrollees. We are expecting more or less 3,000. Just like last year kasi, yung end of the school year data namin kasi last year, data sa enrollment, we have 2,965 na learners last year. Ang ilang mga magulang at kaanak ng mga kindergarten sa laki ng paaralan, hindi mahanap kung saan ang classroom ng kanilang chikiting. Since inaayos nga po yung mga daan sa way dito papasok sa school, siksikan po yung mga bata, siksikan din po yung mga magulang kung paano po lalabas sa papasok. Naghirapan din po maghanap yung mga magulang ng nasan po yung mga room nila. Ay panghapon po kami, ma'am. Crowded lang po yung dyan sa may pagpasok po namin kanina. Tapos yung paghanap po kanina ng room, opo, naguluhan po kasi under construction po kasi yung school, kaya mahirap po maghanap ng mga rooms. Samantala, nag-deploy naman ng mga pulis ang Baguio City Police Office sa iba't ibang paaralan sa lungsod. Ito'y para matiyak ang mapayapa at matiwasay na balik eskwela ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maituturing na tagumpay ang unang araw ng balik eskwela kahapon. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, pinagtulungang maisakutuparan ng mga ahensya ng pamahalaan, pulis, mga guro at mga magulang ang payapang school opening. Sinabi ni General Torre na hindi lamang sa unang araw ng pagbubukas ng klase magbabantay ang mga pulis, kundi araw-araw. Pagtitiyak ni Torre, committed ang PNP na protektahan ang mga mag-aaral. Patuloy naman ang kanilang koordinasyon sa DepEd, mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders. Ipinresinta kanina kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program o ETF-ACT. Sa pamamagitan ng bagong batas, papayagan ang mga Pilipino, lalo na ang mga working professionals na matapos ang college education para sa career advancement. Sinusuri ng ETF ang mga kasanayan at karanasan sa trabaho o hanap buhay ng isang aplikante at bibigyan nila ito ng katumbas na credit o unit para doon sa mga asignatura ng bachelor degree o ang katumbas nito na nais tapusin ng estudyante. Ang isa Pangulo, malaking tulong ito lalo na sa mga Pilipinong nagsisikap para sa kanilang pamilya.
marami tayong mga kababayan na hindi nakapagtapos ng kolehiyo dahil kinailangan nilang magtrabaho para sa pamilya, para magpaaral ng kanilang mga kapatid, para tumayong padre o madre de pamilya. Ngunit hindi nawala ang kanilang talino, ang kanilang diskarte, determinasyon. Kaya naman, sa ilalim ng ITIAP Act, maaari po nilang gamitin ang kanilang mga karanasan upang makamit ang kanilang diploma. Muling itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mamahayag na si Jay Ruiz bilang Acting Secretary ng Presidential Communications Office o PCO. Ang muling pagkakatalaga kay Ruiz ay kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin ngayong Martes, June 17. Ayon kay Bersamin, nailabas na ang appointment papers ni Ruiz nitong Lunes, June 16. Sa isang pahayag, nagpasalamat naman si Acting Secretary Jay Ruiz sa tiwala ng Pangulo at nangakong pagbubutihin pa ang kanyang trabaho sa PCO. Wala munang aasahang mga bagong proyekto ang publiko mula sa Office of the Vice President sa susunod na taon dahil sa limitasyon ng kanilang pondo. Pero mananatili ang mga kasalukuyan nilang programa maliban sa medical at burial assistance. Inaasahan na ni Vice President Sara Duterte na hindi maaprubahan ang hihilingin nilang budget para sa Office of the Vice President para sa susunod na taon. Kaya sa halip na humingi pa ng mas malaking pondo para masuportahan ang mga proyekto at programa ng kanyang opisina, 733 million pesos lang o halos kapareho ng inaprubahang pondo ngayong taon ang hihilingin nilang budget para sa taong 2026. Nakalungkot lang dahil wala na kasi kaming medical and burial assistance. Ito ay tinanggal na hindi namin siya malagyan ng budget dahil tinanggal talaga yung line item sa Office of the Vice President nung lumabas yung budget ng Office of the Vice President sa General Appropriations Act. At nawala yung feeding program natin, ang pansarap feeding program natin dahil hindi na talaga namin ma-stretch yung budget na inilaan para sa Office of the Vice President. Nagtalaga na ng tagapagsalita ang House of Representatives para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Si Attorney Antonio Odi Bukoy ang impeachment spokesperson ng Kamara. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, ano na ba ang latest sa mga susunod na hakbang ng Kamara para sa impeachment trial ni VP Duterte? Ella, sa mga susunod na araw ay magsusumite ng pleading o pakiusap ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Partikular na yung kautusan ng Senate Impeachment Court na pagbabalik o pag-remand ng Articles of Impeachment sa House of Representatives. Gayun din ang pagsusumite ng certification ng Kamara na hindi ito lumabag sa constitutional provision na nagbabawal sa paghahain ng mahigit isang impeachment case laban sa isang government official sa loob ng isang taon. Ilan yan sa mga ibinahagi sa publiko ng itinalagang impeachment spokesperson ng Kamara na si Attorney Antonio Odi Bukoy. Managing partner si Attorney Bukoy sa law firm na Bukoy Poblador and Associates. Anya, hindi siya kinausap ni Speaker Martin Romualdez kaugnay ng posisyong maging tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Bagkus, ilang kaibigan anya mula sa House Prosecution Panel ang lumapit sa kanya at inalok siyang maging impeachment prosecution spokesperson. Dagdag pa nito, wala siyang bayad sa tinanggap na posisyon. Dating kasapi ng Free Legal Assistance Group of LAG si Attorney Bukoy sa University of the Philippines College of Law, partikular na sa panahon ng mga tanyag na abogadong gaya ni Jose Jocno, Joker Arroyo at Lorenzo Tanyada. Ang FLAG ang pinakamatagal ng Human Rights Lawyers Network sa bansa. Samantala, Ella, binigyang diin ni Attorney Bukoy na wala namang
magiging dahilan ng ikadidelay ng impeachment proceedings yung hindi pagtanggap ng House of Representatives sa abiso ng defense team ni Sara Duterte kaugnay ng mga tatayong abogado nito sa nakabinbing impeachment trial. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Natanggap na ng Senate Impeachment Court ang listahan ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na magsisilbing defense counsel niya sa impeachment trial. Tumanggi naman ang Kamara na tanggapin ang kopyang ipinadala sa kanila habang wala pa ring natatanggap na tugon ang Senado mula sa mababang kapulungan kaugnay ng utos ng Impeachment Court. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. 16 na abogado ni Vice President Sara Duterte ang haharap bilang defense counsel sa impeachment trial. Ito ang kinumpirma sa sulat na ipinadala ng isang law firm sa Senate Impeachment Court pasado alas 5 kahapon. Ilan sa mga ito ay dati na ring lumabas na abogado ng pangalawang Pangulo sa kanyang petisyon sa Korte Suprema upang pigilan ang pagsasagawa ng impeachment. Kabilang na dito sina Philip Siegfried Fortun, Gregorio Narvasa II, Sheila Sison, Roberto Batong-Bakal at ang dating Department of Education spokesperson Michael Westy Fowa. Sa huli at ikatlong pahina ng dokumento, nakasulat dito na binigyan rin ng kopya nito ang House of Representatives. Ngunit may nakasulat din dito na hindi ito tinanggap ng Kamara. Sa press briefing kahapon, inihayag rin ni Senate President Francis Escudero na wala pa rin silang natatanggap na formal na komunikasyon mula sa Kamara kaugnay ng mga hinihingi ng impeachment court. Partikular na dito ang sertipikasyon na hindi lumabag ang lower house sa one impeachment per year rule ng saligang batas. Lahat ng komunikasyon ngayon sa pagitan ng prosecution at ng nasasakdal ay sa pamamagitan ng pleadings. So kailangan isumite nila yan sa korte sa pamamagitan ng pleading. Yon ay dokumentong legal yon na naayon sa rules of court. So kung resolution man yon ng Kamara, kailangan nilang i-attach yon sa isang pleading na ang tawag ay compliance kaugnay sa order ng impeachment court. Dagdag pa ni Senador Escudero, wala pa rin silang natatanggap maging ang inihayag ng Kamara na nais nilang ninawin sa utos ng Senate Impeachment Court. Hindi anya maaaring idaan lang ito sa mga press release at social media post. Dapat sila magsalita in one voice, in unison, sa pamamagitan ng isang pleading na isasubmit sa impeachment court. Hindi pwedeng pa isa-isa silang sasagot at magpapa-interview na lamang at yun yung sasagutin namin pa isa-isa din. We will only answer, if at all, any formal communication submitted through a pleading by the House Prosecution Panel representing the House of Representatives. Nilinaw naman ni Senador Escudero na walang deadline kung kailan isusumite ng Kamara ang mga ipinag-uutos sa kanila. Ngunit tiyak na uusisain sila kaugnay ng antala sa pagsagot kapag muling nag-convene ang impeachment court na inaasahang mangyayari na sa 20th Congress. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ililipat na ng Commission on Elections o COMELEC ang pagpaparehistro kaugnay ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Oktubre nitong taon sa halip na Hulyo. Ito ay pagkatapos ng Bangsamoro Parliamentary Elections. Narito ang report ni Dante Amento. Dahil inaasahan na mauurong ang barangay at sangguniang kabataan elections sa BSKE sa November 2026, hindi na rin itutuloy ng Commission on Elections o COMELEC ang voter registration na nakatakda sana sa July 1 hanggang 11. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, gagawin nila ang pagpaparehistro para sa BSKE sa Oktubre pagkatapos ng Bangsamoro Parliamentary Elections. Surely, itong ating registration na dapat gagawin sa July 1 to 11 ay hindi na matutuloy. Ito ay mangyayari na lamang sa last week ng October after ng Bangsamoro Parliamentary Elections at tatagal ito hanggang July 10 ng susunod na taon. Dagdag pa ng komisyon kapag sa 2026 ang halalan ng barangay at SK, inaasahang aabot sa 70 milyon ang mga regular na botante bukod pa sa tinatayang 25 milyon na boboto para sa SK.
Samantala nagpasya ang komisyon na ituloy pa rin ang ibang paghahanda para sa BSKE, partikular ang procurement. Ito ay bilang paghahanda na rin na baka may dudulog sa Supreme Court at magkaroon ng temporary restraining order upang matuloy ang eleksyon. With all due respect, kahit naman mapirmahan ng ating Pangulo yung batas na magpopospone ng barangay SK elections, sigurado meron pa rin pupunta sa Korte Suprema. At dahil dyan, syempre dati na-issuean kasi tayo ng TRO doon sa bagay na yan, and therefore paano naman kung huminto kami sa paghahanda namin tapos hindi mapirmahan yung batas o kaya naman magkaroon ng restraining order. So kami naman ang may imbyer na magkakaroon ng problema. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binura na ng Commission on Elections o COMELEC ang mga soft file ng mga balotang ginamit sa nakaraang halalan. Ginawa ang delisyon sa National Printing Office o NPO. Mula sa Quezon City, nagbabalik si Dante Amento live. Dante, ano yung layo ng pagbura ng soft files ng mga balota? Bulay ang Commissioner in charge ng Printing Committee ng COMELEC. Ito ay pagsunod sa Data Privacy Act. May mga pangalan kasi ng mga kandidato na nakalagay sa balota. Kaya kanina ay binura na ng komisyon ang mga soft copy ng mga balota dito sa National Printing Office o NPO. Kabilang rito ang ballot face ng Final Testing and Sealing o FTS ballots at mga opisyal na balotang ginamit noong nakaraang halalan sa buong bansa. Dagdag pa ng COMELEC, ang ginawa nilang deletion ay para rin sa transparency at hindi na magamit sa mga susunod pang halalan ang mga nasabing file ng mga balota. Yung mga reprints ay ini-erase po natin sa database, sa servers ng COMELEC para zero po lahat at hindi po magagamit. Bilang pagsunod, ang Commission and Bank nag-approve po ng prosesong ito noong May 27, 2025. Sa darating na June 24 ay buburahin din ng COMELEC ang ballot face naman ng ginamit na Voter Information Sheet o BIS sa Bulacan. Samantala sa ngayon aga ay nagpapatuloy pa ang pagsira naman ng komisyon sa mga rejected ballots. Ito yung mga hindi po pwedeng gamitin ng mga balota noong nakarang eleksyon. Kailangan dito itong dumaan sa tamang disposal para hindi magamit sa mga darating na eleksyon o maiwas sa kontrobersiya na maaaring gamitin sa mga darating na halalan. Yan ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Naglunsad ng crackdown ang pamahalaan laban sa mga mapang-abusong online lending app sa pangunguna ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Layon din ang kampanya na tulungan ng mga biktima na makakuha ng sapat na legal remedy sa kanilang naranasang pang-aabuso. Ayon sa PAOK, umabot na sa 13,000 complaints ng harassment at pagbabanta ang kanilang natanggap nito lamang buwan ng Abril at Mayo. Tiniyak ni PAOK Undersecretary Gilbert Cruz na papanagutin ang mga nasa likod ng naturang mapang-abuso at manlolokong online lending app sa utos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinadeport na ngayong araw ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang nasa 100 Chinese nationals na sangkot sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Para sa detalye, may report si Ryan Lacanlale live. Yes, Ryan. Sakay ng ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, sakay nung flight PR 336 yung mga Chino at naka-schedule kaninang alas 10:40 ng umaga yung kanilang pag-alis sa NAIA Terminal 1 at papunta naman ito ng Shanghai, China.
Ang mga dayuhang ito ay kabilang sa mga naaresto sa magkakasunod na operasyon ng mga otoridad laban sa mga scam hub at illegal na pogo site sa iba't ibang lugar sa bansa noong August 31, 2024 sa Lapu-Lapu, Cebu, January 16, 2025 sa Silang, Cavite, February 20, 2025 sa Parañaque City at sa Pasay City noong February 27, 2025. Bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan para ipatupad ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagbawal ang mga illegal na pogo at buwagin ang mga organized syndicate na gumagamit nito sa panlilinlang at online scam. Tiniyak ng PAOK at Bureau of Immigration na tuloy-tuloy ang deportation ng mga dayuhang mas kasangkot sa illegal na online gaming at kriminalidad para mapanatili ang kaayusan at seguridad sa bansa. Kamakailan ay sinabi ng PAOK na mananatili o minamadali nila ang mga deportation sa mga foreign pogo workers na nasa kanilang kustudiya dahil nagkakahawahan na ng sakit ang mga ito dahil sa congestion sa kanilang mga pasilidad. Siya muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Inaasahan ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagdami ng mga magre-request ng repatriation mula sa mga overseas Filipino workers sa Middle East, lalo na sa Israel. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, kahapon nasa 72 na ang nagpatala ng mga nagnanais umuwi ng Pilipinas. Tiniyak naman ni Philippine Ambassador to Israel Eileen Menjola raw na nakikipagtulungan na rin sila sa iba pang embahada ng Pilipinas para sa isasagawaang repatriation efforts. Kahapon, nakauwi na ang 18 mga OFWs na papunta sana ng Israel at Jordan upang magtrabaho ngunit na stranded sa Dubai. Meron ng 82 talaga napipintong umuwi. And since the Friday attacks, 10 have signified their desire to come home. So that's around 92 in our list in terms of those who are prepared to come home. Ngayon, actually nakikipag-coordinate tayo sa Philippine Embassy natin sa Amman, Jordan at saka sa Egypt, sa Cairo. Our Philippine embassies doon, tinitingnan nila yung pamamaraan kung paano natin pwedeng i-repatriate through those countries yung mga Pilipino natin. So, minomonitor natin yung mga movements at saka ng mga borders. Nakauwi na ng Pilipinas ang ilan pang overseas Filipino workers na naitala ng Department of Migrant Workers na na-stranded sa Middle East dahil sa tumitindi pang labanan sa pagitan ng Israel at Iran. Mula sa NAIA Terminal 1, makibalita tayo kay Ivan Alvarez live. Ivan, anong detalye dito sa mga na-stranded na Pilipino sa Dubai? Yes, Aga, pasado alas 10 ng umaga na nakalapag ang eroplano dito sa NAIA Terminal 1, bitbit ang 10 OFWs at 20 mga Pinay na na-stranded sa Dubai International Airport. Ayon sa Department of Migrant Workers, biyaheng Jordan sana ang mga OFW upang magtrabaho bilang mga first-time domestic workers sa naturang bansa. Ngunit naantala dahil naabutan ng mas tumataas na tensyon ngayon sa Middle East. Kasabay nilang umuwi dito sa Pilipinas ang 20 unwed Filipinas, bit-bit ang kani-kanilang mga anak. Tinatayang na-stranded ang mga ito ng 3 araw nang maglanding ang eroplano sa Dubai. Sa pamamagitan ng pamunuan ng Dubai International Airport at Migrant Worker Offices sa Jordan ay nabigyan agad ang mga ito ng pagkain at pagsamantalang tutuluyan habang naghihintay ng kanilang booking pabalik ng Pilipinas. So we gave them reintegration assistance. Mahalaga itong pinag-utos ng ating Pangulo, pagtulong sa mga OFWs at ito mga apektado sa hidwaan ngayon sa between Israel and Iran. So we gave them financial assistance. Tiniyak naman ng DMW na katumbas ng 1 hanggang 2 buwan na sahod o 50,000 pesos ang paunang makukuha ng mga ito mula sa kanilang ahensya. Mayroon ding inaasahang iba pang tulong ang mga ito mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA at iba pang ahensya ng gobyerno. Makikipag-ugnayan rin nila ang Department of Migrant Workers sa mga employer ng mga Pilipinong ito.
Samantala, dagdag pa ng DMW sa kasalukuyan ay mayroon pang 17 mga OFW na stranded ngayon sa Dubai na papunta rin sana ng Israel upang magtrabaho. At sa ngayon ay inaayos na ang pagpapauwi sa mga ito. 10 naman ang stranded na OFW sa Abu Dhabi na papunta rin ng Israel. Aga ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, hanggang sa mga oras na ito nakakapagtala na sila ang DMW pati na rin ang Department of Foreign Affairs ng 150 OFWs mula Israel na nagre-request ng repatriation, habang isa naman Pilipino ang nagre-request ng repatriation mula sa bansang Iran. Yan muna ang update mula dito sa NAIA Terminal 1. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Isinugod sa ospital ngayong umaga ng Martes, June 17, si dating Congressman Arnie Teves. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, nakaramdam ng matinding sakit ng tiyan si Teves simula pa hating gabi ng Lunes. Dagdag pa ni Topacio, nabigyan ng atensyon si Teves bandang alas 5 na kinaumagahan at agad na itong dinala sa ospital. Hindi na idinetalya ng abogado kung saan o anong ospital ang pinagdalhan sa kanyang kliyente. Gasgas sa tuhod ang tinamo ng isang motorcycle rider matapos nitong masagi sa isang sasakyan sa Benguet. Narito ang report ni Ferl de la Cruz. Isang aksidente ang nadaanan ng UNTV News and Rescue Team habang nagro-robing sa kahabaan ng KM3 La Trinidad, Benguet mag-aalas 12 na ng madaling araw, Biyernes, June 13. Nadatnan ng team ang isang motorsiklo na nakahazard sa gilid ng kalsada at ilang pulis. Ayon sa 32 anyos na rider, biglang sumulpot ang SUV sa kurbadang bahagi ng kalsada kung saan siya naroon kaya nasagi niya ito, dahilan ng kanyang pagkatumba. Ito lang talaga kasi ito yung ganyan yung ginigit mo na sir. Nagtamo ang biktima ng gasgas sa kaliwang tuhod na agad naman nilapatan ng pag-unang lunas ng rescue team. Kinunan na rin ito ng vital signs upang matiyak ang kanyang kalagayan. Matapos lapatan ng first aid ay tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Inendorso na rin ng team ang pasyente sa mga otoridad. Sir kasi ayaw mong magpapunta ng ospital, sir ha? Pero sa lahat sir, totality, wala kang nararamdaman ng ba? Sir, diyan, okay ka na dyan. Ferl de la Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghinanakit ngayon ang presidente ng magsasaka sa Bulacan sa National Food Authority o NFA. Nirereklamo nila ang umano'y hindi pagtanggap o pagbili ng NFA sa kanilang mga palay. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, bakit daw ni-reject ng NFA ang mga palay ng ilang magsasaka dyan sa Bulacan? Ano ba yung planong gawin ngayon ng mga magsasaka sa kanilang mga palay? Magandang tanghali, Ella. Ayon sa NFA Bulacan, humingi nga sila ng paumanhin dahil sa nangyari doon sa pagbili ng palay sa mga magsasaka, dahil kailangan silang maging maingat sa pagbili at isinasaalang-alang din kasi nila na huwag silang makapagbenta ng mga bigas na may halong insekto. Nagkaroon ng hininakit ngayon sa National Food Authority ang presidente ng magsasaka sa Bulacan na si Mang Roberto Hernandez matapos na tumangging bilhin ng NFA Bulacan ang palay ng ilang magsasaka. Ayon kay Mang Roberto, maraming magsasaka sa probinsya ang hindi nakapagbenta ng palay sa NFA matapos itong ma-reject dahil sa kuto. Ako, naghihinakit sa NFA. Bakit hindi ka maghihinakit? Palay namin, Marso pa hanggang ngayon. Nakakita ng ilang kuto, ayaw, reject na. Dahil nakakitaan ng kuto, reject na. Arkel lang nga naman ng sasakyan, paano pa yung babayad mo?
Humingi naman ng paumanhin si NFA Acting Branch Manager Rona Talens sa mga magsasaka dahil hindi pwedeng makapagpasok sila ng palay na may kuto. Anya, delikado ito dahil puno ng palay ang 6 na warehouse nila sa Bulacan at umiiwas lang din silang makapasok at kumalat ito sa kanilang mga bodega. So dapat sir, habang nasa kanila po yung palay, nandun sa kanila yung tamang pagme-maintain noong palay. So dapat po, kung paano nila alagaan, kung paano nila i-maintain yung good quality ng palay, sir. So kami, sir, kasi hanggat kaya namin bilihin, panatilihin na good quality yung palay. Samantala sa ngayon, bukas na ang NFA warehouse sa Tikay, Malolos na pang-7 warehouse sa Bulacan. Sa 70,000 capacity, nasa 35,000 na ang stock ng palay dito sa ngayon sa warehouse na kaya pang mag-accommodate ng 35,000 sacks ng palay. Ela, dito nga sa warehouse ng Tikay sa Malolos ay dumating na rin nitong June 10 yung pangako ni Pangulong Marcos na magkaroon ng isang truck na magagamit ng NFA na panghakot sa mga palay ng mga magsasaka dito sa Bulacan at nang sa gayon ay makakatulong ito para makabili ng palay sa mga magsasaka lalo na ngayong third cropping period kung saan inaasang ani ang mga magsasaka dito sa Bulacan sa buwan ng July hanggang August. At yan ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Pansamantalang ititigil muna ng Philippine National Railways o PNR ang biyahe sa rutang Lucena-Calamba-Lucena. Ito ay para mabigyang daan ang isasagawang major repair ng tren na bumabiyahe sa nasabing ruta simula ngayong araw ng Martes, June 17. Sa inilabas na public announcement ng PNR, nakasaad na ang pagsasaayos ng tren ay bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas at maayos ang biyahe ng mga commuters na gumagamit ng PNR. Ang major repairs na gagawin ay posible umanong abutin ng 3 hanggang 4 na linggo. Target ng ahensya na matapos ang pagsasaayos bago ang 2nd linggo ng Hulyo. Nanawagan si US President Donald Trump sa mga mamamayan ng Iran na lumisan na sa Kapitolyo ng Tehran. Ito ay matapos tumanggi ang Iran na lumagda sa nuclear deal nila ng US dahil ayon sa Iran, hindi sila maaaring makipagnegosasyon habang sila ay inaatake ng Israel. Nagbanta rin ang Iran na maglulunsad ang pinakamatinding missile attack. Dahil sa kabiguan ng kasunduan at pagkadismaya, nagpasya nang tapusin ni Trump ang kanyang partisipasyon sa G7 Summit at bumalik na agad sa Estados Unidos. Inihayag ni US President Donald Trump na nagpahiwatig ang Iran na nais nitong makipag-usap upang pahupain ang tumitinding tensyon sa pagitan nito at Israel. Iginiit din ng leader na kailangan na gawin agad ang pakikipag-usap bago pa mahuli ang lahat. Gayunpaman, binigyan din ni Trump na suportado nito ang Israel at tiniyak na maayos ang kalagayan ng nasabing bansa. They'd like to talk, but they should have done that before. It's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war. And they should talk, and they should talk immediately before it's too late. We've always supported Israel. We have for a long period of time, strongly. And Israel's doing very well right now. Umabot na sa ika-4 na araw ang palitan ng airstrikes ng Iran at Israel na nagresulta ng pagkasunog ng mga gas fields sa Iran at pagkasira naman ng mga apartment sa Israel. Nagsimula ang kaguluhan noong June 13 matapos salakayin ng mahigit sa 200 Israeli fighter jets ang mga target sa Iran na sinagot naman ng Iran gamit ang ballistic missiles at drones. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 98, versikulo 1 na nagsasabi, O magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, sapagkat siya'y gumawa ng mga kagilagilalas na bagay, ang kanyang kanan at ang kanyang banal na bisig
ay gumawa ng kaligtasan para sa kanya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.